Mapagpalang araw mga ka-nurse. Nandito tayo ngayon para tayo ay magbahagi ng kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paglilinis ng mata, ng ilong at ng tenga ng mga baby, yung mga infant. So, actually, ang general, dapat nililinis ang mata, ang ilong at ang tenga ng bata na ginagamit natin ang maligamgam na tubig. Warm. Okay? Para hindi nagkokos ng pagkabigla or iiyak kasi ang baby kapag pagka yung mga malalamig, no? So, kailangan warm. Gamit kayo ng cotton, yung cotton pads, cotton buds, pwede din yung mga gauze, pwede din kayong gumamit ng mga cloth na malalambot. So, yon. Tapos, ang tatandaan ninyo, gagamit kayo, pupunasan ninyo ang mata ng bata from inner to outer. Okay? So, mula sa sulok hanggang sa palabas. So, kukuha kayo ng cotton, iwa-warm nyo siya, tapos sasawsaw nyo siya or babasain nyo siya ng maligamgam na tubig. And then, iwa-wipe nyo from inside papunta sa labas. Eh, bakit inuuna yung nasa loob, yung tinatawag naming inner canthus? Kasi ito ay madumi. Diyan yung discharge na pupunta, yung mga muta, di ba? Okay, yung mga discharge. Kaya pagka nilinis, from inside papunta sa labas. From inside papunta sa labas. And then discard. Okay? Huwag nyo na ulit gamitin yon. Okay? Bawat gamit ninyo ay kailangan dinidiscard ninyo yung bulak or kung ano man yung pads na ginamit ninyo. Siyempre, kung iyon ay cloth, hindi nyo po pwedeng itapon yon. Use the other side ng mga cloth. So, ang gagawin natin, kukuha ulit tayo ng cotton pads, isosawsaw natin sa maligamgam na tubig, and then from inner papunta sa labas. Gently, dahan-dahan po. Ang isa pa na dapat ninyong maintindihan at dapat ninyong tandaan na kapag naglilinis kayo ng ilong ng baby at saka ng tenga ng baby ay external lang. Yung labas lang po. Huwag kayong gagamit ng mga cotton buds, ipapasok sa ilong, lilinisin, ganon. Tapos sa tenga, tapos ilinisin, huwag po. Okay? So, natural flora yung mga nandoon unless na lang may blockage or nagsuka tapos may dumi. So, linisin nyo yun. Pero pagka hindi, yung outside lang po, external lang. So, lilinisin nyo lang yan, lilinisin nyo lang to. Siyempre, magkaibang bulak ang gagamitin ninyo. Kumuha kayo ng gamit ninyo, yung cotton, tapos yung cloth, okay? So, i-prepare nyo na yan. Dapat moist siya, dapat wet siya. Pero, pagka sinawsaw nyo, hindi po pwede na sinawsaw, basang-basa pa yon. So, hindi po pwede na gano'n, yun yung panglilinis nyo sa mata. Dapat isasawsaw nyo yan and then squeeze nyo konti yung sobrang tubig. Tapos, yung na-squeeze nyo na yon na cotton, so wet na siya, linisan nyo from inner to labas, tapon. Kuha ng panibagong panglinis na wet, na in-squeeze ninyo yung sobrang tubig from inner to labas. Gawin nyo yon ng paulit-ulit kung kailangan, kung meron pang mga hindi na. Huwag kayong basta-basta nagpapasok ng kung ano-ano sa ilong. Kung maaari nga, huwag gumamit ng cotton buds kasi baka mamaya masundot ninyo yung ilong ng bata. Masyadong sensitive at madalas marami magkakataon na po pwedeng dumugo ang ilong ng bata. So, proceed tayo sa tenga. So, yung paglilinis ng tenga, so external tayo, ha? Hindi pa natin kailangan linisin yung loob. Sa paglilinis ng tenga, kumuha ng cotton na nilagay sa warm, tapos in-squeeze yung sobrang tubig, no? Importante ito lalo ngayon dahil pagka inilagay mo dito na may mga tumutulupang tubig, mapapasok dun sa loob ng tenga. Susunod, huwag niyong kalimutan yung likod ng tenga. Linisan nyo din po yan, pati hanggang dito. Karaniwan, minsan pagka dumedede ang bata, may mga natulo dyan. At ito yung mismo minsan nagkakaroon ng irritation kasi na minsan yung pag natuluan ng pinaggatasan or yung dede dito, yan. So, linisin yung likod ng tenga ha, itapon. Gamit kayo ng malambot na towel. At huwag nyong ipunas, no? Huwag pa ganun yung punas. Pat lang ba? Iganon-ganon nyo lang, okay? Ipat dry ninyo. Okay? Ipat dry. Yon, ganon. Tapos, dapat malambot yung tela para hindi maha-harm yung skin ng mga baby. Lalo na napaka-sensitive ng skin nila.
Okay, ang kailangan ninyong i-consider, be careful kayo, malikot ang mga bata, 'di ba? Malikot sila, niiyak sila, nai-irritate sila, 'yun. So, kailangan na maging patient kayo, maging matyaga kayo sa paglilinis ng inyong mga baby. Okay? At tapos, careful din kayo. Kasi yun nga ang problema. Kapag gumamit kayo ng anything na panglinis, for example, cotton buds para linisin lang yung bungad ng ilong, paano kung bigla siyang naggalaw, nagwawala, nag-iiyak siya, masundot. So, yun yung isa sa po pwedeng maging delikado. Pero, pagtyagaan po natin. Kailangan po natin panatilihin ang kalinisan ng kanilang mukha. Kaya naman po kailangan nating malaman ang mga bagay na ito. Ang mga ginagamit po natin, kung gusto nyo kayong gumamit kayo ng mga soap, ay kailangan ay mga para sa sensitive na skin, para sa mga delicate na skin. At kailangan po na nire-rinse out nyo po pag gumamit kayo ng mga soap. Dapat nire-rinse out ninyo yan. So, yun lang po. At saka yung mga folds huwag nyo kalimutan yung kasi maraming mga folds, alam nyo na yung mga bata, yung mga leeg-leeg nila, yan, yung ganyan. So, yun lang po mga ka-nurse. Sana po ay nakatulong ang simpleng impormasyon na ito para po sa pag-aalaga ng inyong sanggol. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and please share para po maikalat natin ang impormasyon na ito at makatulong din po sa iba.